Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom at ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Pag-usapan natin yung Eucharistia. Napakabuti po ng napakagandang mensahe po ito dahil ako ay talagang everyday lalo kong nai-inlove sa Eucharist, sa banal na misa dahil laging nagpapadala ng Diyos ng karunungan. So simulan natin sa Genesis chapter 2 verse 7. Ito yung paano inintindi ni Saint John Paul II yung Eucharist. Sinimulan niya sa Genesis chapter 2 verse 7 na tayo ay ginawa ng Diyos. Sabi nga na mula sa dust. Doon ay tapos hiningahan tayo ng Diyos, hiningahan tayo ng Diyos. So ang tayo ay hindi lang yung material being, hindi lang yung soul and body. Hindi lang parang animal o hindi parang hayop, ibig sabihin. Pero yung hininga niya ay hinaluan niya ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nga tayo ay may tinatawag na spiritual divinity of God. Meron tayo noon, yung supernatural spirit ng Diyos. Kaya lang, alam naman natin ang lahat, sabi ng Diyos ay, huwag niyong kakainin yan dahil kayo ay mamatay. If you eat it, you will surely die. Pero ang sabi ng kalaban, ni Satanas, sabi niya ay, huwag kayo maniwala, hindi kayo mamamatay. Kaya kinain nila. Kaya nangyari, ora mismo, nung kinain nila yung prutas na yon, drop dead sila. Spiritual death na tinatawag. Kaya dito pala nakita natin, meron nga tayong soul and body, pero yung spiritual life natin, nawala. Kaya ang tao, hanggang ngayon, ay palaging gutom, palaging uhaw, palaging may hinahanap. Kaya nga, dito ay makikita natin na ang tao ay patuloy pa rin naman na nabubuhay na may katawan at body and soul. Kaya lang, pag tuwing siya ay nanganganak, tawag dito ay yung baby nagiging deprived of divine life. Wala yung presensya ng Diyos, yung spirit niya. Meron siyang body and soul, pero yung epekto ng ginawa ng ating mga unang magulang ay nawala. Kaya kaya natin binabaptize yung baby habang bata para ibalik kaagad yung nawala. Kaya sa ating mga Katoliko, we are so blessed kasi yung mga baby pa lang ay binibinyagan na natin. Kasi once na nabinyagan, nare-restore kaagad yung presensya ng Diyos sa bata. People keep searching. Sabi nga, yung buhay, mayroong kulang lagi. Mayroong always tinatawag na greatest desire. Hinahanap natin lagi yung fulfillment nito. Gumawa tayo. Magtrabaho tayo. Pero siguro din natin, yung focus natin, yung ating iniisip ay hindi lang yung pang temporary na buhay, hindi lang yung ngayon, kundi dapat yung panghabang buhay. Lagi kong naalala yung sinasabi ni Saint Agustin na sa buhay natin, dapat palaging papalapit sa Diyos ang ginagawa natin. Palagi. Ako ngayon ay medyo nagkakaedad na rin, ay para bang yung iniisip ko na aware na ako lagi na yung ginagawa ko dapat ay yung sisiguraduhin ko yung nagpapalapit sa aking Diyos. Hindi nagpapalayo. O nga, yung mga nakaraang panahon, lagi akong pumapalpak, lagi akong nadadapa, nagkakasala. Pero umabot na ko sa punto na dapat hanapin ko lagi yung paano magpalapit sa Diyos. Ito yung goal natin araw-araw. Ito yung goal natin na sinasabi, pinapaalala ng ni Saint Agustin. Yung hunger for the soul, yung masatisfy ito, yung desire natin. Yung hanapin natin yung true meaning of life.
Hinapin natin yung totoong pagmamahal. Yan. So kaya nga, dapat mag-aim tayo lagi ng mas mataas para sa Diyos at mas malalim. Ito yung hamon ng Diyos. Mag-focus tayo dun sa tinapay, sa pagkain na pangmatagalan. Ano itong pagkain na nagbibigay sa atin ng buhay na pangmatagalan, pang-eternal? Kaya nga nung natanggap ko itong message na mag-share ako about the Eucharist, siguro dapat pare mag-share nito dahil mas magaling sila eh. Hindi naman ako theologian, pero susubukan natin at hingin natin sa Banal Espiritu Santo paano mas madali nating maintindihan itong banal na misa. Alam niyo po, sa totoo lang, babalikan ko yung buhay ko nung hindi ko pa naintindihan itong banal na misa. Binababoy ko ang banal na misa. Parang wala lang. Sabi ko nga dati, parang sinihan lang. Kung saan ako papasok, sa first mass, kung wari, nasa communion ako papasok, hihintayin ko yung susunod na misa. Hanggang sa yung time na pumasok ako, dahil parang sinihan. Kailangan end-to-end lang. Pero habang ako'y naglilingkod sa Diyos, unti-unti, nire-reveal niya sa akin yung kagandahan ng banal na misa. Sabi ko nga, ang buhay ay, may buhay ka pero walang kabuhay-buhay kung hindi natin naintindihan itong banal na misa. Sabi niya, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom. At ang nanalig sa akin hindi na mauuhaw kailanman. Pag kinakain natin ang Eucharistia, ang komunyon, banal na komunyon, tayo ay hindi na magugutom at hindi na mauuhaw. Madali kong maintindihan ang banal na misa kung iniisip ko yung sinabi ni St. Paul sa Ephesians chapter 5:25 na lalo yung 5, yung buong chapter ng 5, basahin po natin. And sabi nga ni John Paul II, St. John Paul II, sabi niya, the Holy Eucharist is the sacrament of the bridegroom and the bride. Ang bridegroom ay walang iba kundi si Jesus. Ang bride, ang church, tayo. So, kinukumpara niya, sabi niya, husbands, love your wives. Kayong mga asawang lalaki, mahalin nyo ang inyong mga asawang babae. Gaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang simbahan, sa atin. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Dapat tayong mga lalaki na mga may asawa, ibigay natin yung buong buhay natin sa ating mga asawa. So, ganun niya kinumpare yung kahalagahan ng Eucharistia. Na ibig sabihin ay dito nagkaroon ng meaning yung pagiging lalaki at pagiging babae, yung feminine at saka masculinity. Diba? So, ang madali kong maintindihan, ang banal na misa ay parang mag-asawa pala. Parang ang asawa mo ay si Jesus na binibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ako naman yung asawang babae na dapat ibigay ko rin yung aking sariling buhay. Kaya nga, kung maintindihan natin, makita natin na sinabi rin sa Book of Genesis na ang lalaki iiwanan yung kanyang mga magulang para makikisama sa kanyang asawa. Ganun din ang ginawa ni Jesus. Iniwanan niya yung kanyang ama. Iniwanan niya yung kanyang nanay dito sa lupa. At ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus para sa atin. Para sa atin. Kaya nga, dito, nagkakaroon na tayo ng idea na pag tayo ay dumadalo sa banal na misa, ay tinatanggap natin yung banal na buhay, yung buhay mismo ni Jesus. Sabi ni St. Augustine, the Eucharist, doon sa cross, ay nagkaroon ng yung kasalan. It consummates the marriage between the bridegroom and the bride.
at the marriage bed of the cross. Sabi nga niya, yung cross daw, marriage bed between Jesus and the church, between Jesus. Kaya mayroong tayo, may mga, minsan may mga symbolism na sa krus, nandun si Jesus, sa baba niya, nandun si Mama Mary. Parang sila ay ikinakasal. Pero sa theology, in the mystical meaning, medyo malalim, ay hindi bilang tao, bilang flesh, nanay niya pa rin si Mary. Pero in the spirit, si Mary is sinisimbolize niya yung the church. Yung in spirit, sila yung mag-asawa. Sila yung representation, symbolism of the bridegroom and the bride. So, dito ay makikita na natin na ang banal na misa ay kwento ng mag-asawa. Kwento natin kasama si Jesus. Si Jesus ang ating bridegroom. Kaya pag inisip ko lagi, alam niyo, pag ako ay nagsisimba, habang ako ay naghahanda sa pagpunta sa simba, inisip ko lagi yung aking bridegroom ay nasa simbahan. Yung makakasama mo na magiging iisa kayo pag ikaw ay pumunta doon, naghihintay siya sa simbahan. So kaya kailangan magiging excited ka sa pagsisimba. Dati wala akong excitement sa pagsisimba kasi wala lang, para hindi ako pagalitan ng nanay ko. Para lang makita ng kapitbahay ko na ako ay relihiyoso. Para yung mga kaibigan ko ay makita nila nagsisimba din ako. Parang wala lang. Pero habang tumatagal, parang mas nai-inlove ako doon sa istorya na ang magiging partner mo, ang magiging bridegroom mo, ikaw yung bride, ay nandun sa simbahan, araw-araw naghihintay. Araw-araw nagbabakasakali na dumaan ka. Araw-araw nagbabasakali na tanggapin mo siya. Ayan. Ito pang magandang istorya na narinig ko sa isang pare. Na sabi niya, kasi hindi natin pinapansin lagi yung tinapay. Yung tinapay, pwede namang, di ba, hopya, saka hinebra na lang. Pwede ba yun? Para magkaaway yun. yung hopya saka gin. Pwede naman yun. Pero bakit ginamit niya yung hostia, yung bread, at saka wine? So, yung bread, dito ay makita natin, ang bread ay, kung binabas, ang alam ko dun sa hostia natin, ay, kung lang yun, flour lang yun na nilaro ng tubig. Kaya, very simple lang. Pero yung paggawa ng tinapay na yun, ay galing mismo doon sa wheat, yung butil, na pag ginagawang tinapay, at ang butil na yon, merong puti doon sa loob. Yun yung tinatawag na endosperm, parang sa asawa, sa lalaki, sperm. Tapos, meron naman yung tinatawag na grapevine. Doon mismo sa grapevine ay pinipiga para maging wine. Kaya nga, pag tinitignan natin yung bread and wine doon sa ibabaw ng altar, tinitignan natin yung tinatawag na yung fruit of the earth, fruit of the vine na tinasabi ng pare, di ba, pag nagpipray siya, fruit of the earth, fruit of the vine. Nandun tinapay at wine pa lang. Pero once na make holy therefore these gifts, we pray. Pag pinag-pray na niya sa taas, sabi niya, make holy therefore these gifts, we pray. Fruit of the earth, fruit of the vine. By sending the Holy Spirit, tanda natin, by sending the Holy Spirit, pag pinag-pray niya na through the Holy Spirit, and upon them like the dew fall, that they become the body and blood of your Son, Jesus Christ. Nababago na. Through the Holy Spirit. No, hindi ko maintindihan, sabi ko, paano nagiging real presence? Oo nga naman pala, no? Pag pinagpipray natin at hinihingi natin, anumang bagay, through the Holy Spirit, may nangyayari. May nangyayari. Kaya nga, bilang Katoliko, sa ating pananampalataya, pag pinagpray na ng pare, na maging katawan at dugo na ni Jesus, yung tinapay, ay totoong nagiging
katawan at dugo na ni Jesus para maging i-consume natin, para tanggapin natin. So, nagkakaroon ng real presence na, nag-iiba na. May napanood pa nga ako sa YouTube na doon sa altar ay once na pinagpipray na ng pare yung tinapay, bumababa ang napakaraming anghel at pinapalibutan yung altar. At lagi kong ini-imagine na nandun gitna si Jesus at ang daming mga anghel doon na nakapaligid. Punong-puno ang simbahan ng anghel. Kaya yung altar ay nagiging banal. So ang misa ay doon nagsasalubong yung lupa at ang langit. Doon mismo natin ma-experience yung the real presence of heaven, of God kasama natin. Kaya napaka magandang gamitin natin yung pananampalataya at isipan natin na sa banal na misa namimit natin ang Diyos. Para maintindihan natin lalo pa na talagang nababago yung tinapay at yung wine, maging katawan ni Jesus, ay yung the power of His Word. Diba sabi natin, there's power in our words. Lalo na si Jesus, kasi si Jesus, sabi niya, Lazarus, come out. Diba? Sabi niya, at lumabas si Lazarus. Sabi niya, Talita kumi, little girl, I say to you, get up. At nabuhay yung bata, yung anak ni Jairus. Diba? Sabi niya sa isang pilay, get up, take up your bedroll and start walking. So, ibig sabihin, may kapangyarihan lalo na si Jesus pag siya ay nagsalita. Kung napapansin nyo doon sa banal na misa, pag matapos na ipag-pray ng pare na maging katawan ni Jesus, biglang magbabago. Sabi niya, kinuha ni Jesus yung tinapay at sabi niya, take this, all of you, and eat of it. This is my body. So, ibig sabihin, doon mismo, hindi na ang pare ang nagsasalita, kundi ang Diyos na mismo. There's power na sa kanyang sinasabi. Ito yung aking katawan. Ito ang aking, take this bread, take this bread na, ito yung talagang katawan ko. At sabi niya, take this cup of my blood, drink from it. Ito yung naglilinis ng kasalanan. So, doon mismo, merong dalawang bagay na nagiging dahilan kung bakit ang mere bread and wine ay nagiging katawan at dugo ni Jesus. By the power of the Holy Spirit and by His Word, yung salita niya mismo. Kaya, ano ang magandang paalala ng Diyos sa atin? Sa banal na misa, ito yung tinatawag na ito yung consummation na ng marriage between the bridegroom and the bride, tayo. Pag tayo ay nag-attend ng banal na misa, tinatanggap natin mismo yung katawan ni Jesus. Yung katawan ni Jesus. Ano ba yung reception natin naman sa pagsa-Eucharist na, sa pagtanggap ng banal na misa? Siyempre, kailangan, pag ikaw ay nag-attend ng banal na misa, siguro din mo nung handang-handa ka. Una, excited ka na mamimit mo yung iyong bridegroom. Naghihintay siya. So, siyempre, pag nagsisimba ka, hindi ka pwedeng naka-short lang. Hindi ka pwedeng hindi pwede yung kung ano lang yung gamit mo na bahala na, parang mamamalengke ka lang, parang napadaan ka lang doon. No, kasi mismo ang Diyos ang naghihintay doon sa banal na misa. Kailangan siguro din mo na handang-handa ka. Physically, spiritually. Kaya sabi ng mga simbahan natin, kailangan kung magkaroon ka ng state of grace, pilitin mo na malinis ka pag humarap ka sa Diyos, pag tinanggap mo si Jesus. Hindi pwede na marumi ka. Siyempre, pag ikaw ay makipag-date sa iyong girlfriend o sa iyong boyfriend, mag-aayos ka ng maayos. Papabango ka. Mag-aayos ka ng damit mo. Ganon din tayo sa ating Diyos. Malinis ang ating puso't kalooban. Kaya nga ako, sabi ko, oo nga, maraming beses na binababoy ko ang banal na misa.
Dahil hindi ko maintindihan. Recently lang na naintindihan ko, lalo ngayong last week ay nagkaroon po ng National Eucharistic Congress ang Manila, ang USA. Ang daming nag-attend. Nakikita niyo sigurado sa YouTube na 60,000 na mga Katoliko ang nag-attend. Ang dami. Dahil gusto ng simbahan natin na iangat the summit of our belief, the summit of our faith is the Holy Eucharist. Ito ang pinakamahalaga sa lahat, yung Eucharistia, dahil alam ng kalaban na ito yung magiging paraan para mas lalo tayong ma-inlove kay Lord sa ating first love. Ang first love natin ang Diyos. Bakit first love? Kasi sabi nga sa Matthew chapter, I forgot, sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul. Ibig sabihin, siya yung una sa lahat. Siyempre, dahil siya ang first love mo, siya yung una sa lahat, kailangan ibigay mo yung the best mo. Wag na nating ismolin yung banal na misa. Kaya nga, we need to prepare ourselves physically and spiritually. At dahil ito yung, marami na tayong narinig din na ang banal na misa, maraming gumaling hindi lang physical, kundi pati spiritual. Tayo, pag nagsisimba tayo, ay siguradong merong nababago sa atin. Physical at spiritual. Kaya nga, when we are preparing for the communion, sabi ko, hindi lang yung external preparation, kundi yung state of grace. Mayroon din tayong fasting. Wag na tayong magpakabusog bago tayo magsimba. Wag na tayong mas maganda yung walang laman yung tiyan, na ang Diyos lang ang magiging laman, para ma-feel natin yung kanyang presensya sa buhay natin, na pagtanggap natin. At napakaganda ng pakiramdam pag yung first love mo ang natanggap mo buong buo. At siyempre, sabi nga, when we are receiving God, when we're receiving the Holy Spirit, kailangang nasa maayos, may pagrespeto. May pagrespeto. Hindi lang yung basta dito, kasi may nabalitaan nga ako na binubulsa yung yung komunyon, tapos binebenta sa mga satanista para i-desecrate. Dito sa Amerika, may mga ganong nangyayari na balita. Kaya kung minsan, hinahabol ng mga madre o mga pare yung mga tao, kasi binebenta sa mga masasama. Tignan nyo na lang yung nangyari doon sa Olympic, di ba? Sa Olympic, na binastos yung ating yung representasyon ng Eucharist. Kasi ang kalaban ay hindi yung tao, ang kalaban ay ang mga masamang espiritu. Kaya nga alam niya kung sino ang nagpapalapit sa atin sa Diyos, ang banal na Eucharistia. Kaya ang demonyo ay gumagawa ng paraan para sirain ang lahat. And not only that, pagkatapos ng misa, pagkatapos nating matanggap, ay dapat ibahagi natin. We need to share what we receive. Sabi nga, doon sa banal na misa, pag ang bridegroom, ang Diyos, at tayo ay nagkaisa, doon pa lang makoconceive ang eternal life. Yung buhay na walang hanggan. Para sa akin, every time na mayroong pagkakataon na ako'y makapagsimba, ako'y tuwan-tuwa. Kasi biruin mo, maraming mga tao na hindi bibigyan ng pagkakataon na makapagsimba. Kaya every time na ako'y nasa simbahan at nagsisimba, unang-unang ginagawa ko ay nagpapasalamat dahil binigyan ako ng oportunidad na makapagsimba. Eucharist means thanksgiving. Kaya nga, kung tayo ay binibigyan ng Diyos o nakakapagsimba tayo, you are blessed. Sa katekismo natin, babasahin ko lang, ang Eucharist, sabi niya dito, it identifies us with His heart, sustains our strength along the pilgrimage of this life. Pag tinatanggap natin
ang banal na Eucharistia, nagkakaroon tayo ng lakas sa ating paglalakbay. It makes us long for eternal life. Yung bang lalo ka pang mag-aasam, lalo ka bang mangangarap yung buhay na walang hanggan. Dapat ang iniisip natin ngayon ay paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, lagi sa aking mga prayer meeting, sa aking mga talk, lagi kong ine-end dun sa see you in heaven. Yung iba takot eh. See you in heaven. Pag sinabi kong see you in heaven, takot. Sabi niya, ayaw ko, Brad. Ayaw kong ganyang mga usapan. Bakit? Bakit ayaw mo? Dapat yun ang ating goal sa buhay. Na magkita-kita tayo dun sa langit. Kung hindi mo na goal yun, alin ang goal mo? Basta na lang kung ano yung buhay mo ngayon? No, ang goal dapat natin ay yung papalapit doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, mas maganda sabihin mo, see you in heaven, kasi ikaw mismo ay na ipupus, na gumawa ng mabuti para magkita-kita doon sa langit. At sabi pa ng ating simbahan, and it unites us even now to the church in heaven. And the Blessed Virgin Mary and all the saints. Pag tayo nagsisimba, natanggap natin ng Eucharist, nagiging isa tayo sa simbahan, kay Blessed Mary, at sa lahat ng mga santo. So, dito ay makita natin na what we eat, we become. Kung tinatanggap natin lagi ang Diyos, si Jesus, through the Holy Eucharist, we become like Him. It divinizes us, sabi nga nila. Ito yung tinatawag na Great Exchange. Yung Great Exchange na si Jesus kumain ng tinapay, uminom ng wine, para dahil sa pamagitan niya nagbibigay siya ng divine spirit sa atin. Tayo naman kumakain para maging kagaya niya. So the great exchange. Yung the body of Christ, sabi ko kanina, is the source and summit of our everything in our faith. At dugtong ko pa, di ba, meron tayong tinatawag na adoration chapel doon mismo sa adoration. Spend time with our first love. Masarap mag-spend ng time sa Diyos. Magsarap mag-spend ng time. Parang lagi kong iniisip pag sa adoration chapel, nandun lang siya. Pinapabayaan niya tayong mabuhay sa labas. Pero anytime na gusto nating ma-experience yung pagmamahal niya, pupunta lang tayo sa adoration chapel at doon lang mamit mo siya, kausapin mo siya kung ano yung gusto mo. Gusto mong makinig lang sa kanya, gusto mong umupo lang sa tabi niya, gusto mo lang ng maramdaman yung kanyang presensya. Go to the adoration chapel kasi nandun siya mismo na naghihintay. When you found the real presence, when you found God, you found your greatest treasure on earth. Ang Diyos para sa akin ay yung pinaka yaman mo sa buhay. Mayaman, siguro meron kang yaman ngayon na material things. Pero iba pa rin pag ang yaman mo ay ang Diyos. When you have God, you have everything in your life. Ang pinakamahalaga pa rin sa akin ay yung siya ay hindi mawala sa buhay ko. Siya ang hindi mawala sa aking mga plano. Kaya nga, lagi kong sinasabihan yung mga anak ko, kasi ako yung experience ko. Sabi ko, pag nagdasal tayo, ang hingin natin ay yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban natin na ipilit natin yung gusto natin. Ang pinakamahalaga ay yung nandun siya doon sa pupuntahan natin. Nandun siya sa gusto natin. Kasama natin lagi ang Diyos. So, mga kapatid, ang Eucharistia, ang banal na misa, ay napakahalaga, napakagandang ma-inlove tayo sa Diyos sa pamamagitan ng banal na misa. The goal of the Eucharist is that we become in holy communion with Him. Maging kaisa natin ang Diyos. At the Holy Eucharist is a gift to us.
regalo sa atin para ma-fulfill yung greatest desire natin, yung hinahanap natin. Eucharist is the fulfillment of the greatest desire. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.